Okay, kaugnay po ng medyo hindi po pagkakaunawaan dyan sa COMELEC, na makakausap natin live sa studio si COMELEC First Division Commissioner Rowena Guanzon. Commissioner Guanzon, good morning po. Welcome sa Unang Hirit. Good morning, Igan. Thank you. Okay, headlines sa broadsheet. Ikaw daw, sabi ni Senator Chis Escudero, ayan, threat ka raw sa demokrasya, sa eleksyon 2016. Bakit ako magiging threat sa democracy sa 2016 just because natalo yung kandidato nyo sa COMELEC? Kung hindi pala natalo, hindi pala ako threat? At hindi ako may hawak ng security code sa voting machines. Si Chair Bautista ang may hawak niyan sa eleksyon. Ngayon, nakikita naman natin, hindi ako ang bias in favor of any other candidate. Si Chair Bautista ang bias kay Grace Poe. Bumoto siya kay Grace Poe. Dinilay niya yung resolution hanggang December 23 na ready na kami ng December 18, nakapirma na kaming lahat. 3 times meeting niya kami para i-consolidate yung dalawang division na cases dyan, which I objected. 3 times. Saka makakita ng chairman na 3 times meetingin niya yung commissioners para i-insist niya na i-consolidate niya yung mga kaso ni Grace Poe. In the end, bumoto siya for Grace Poe at ngayon nagre-reklamo siya na ang sinabitin namin comment ay wala siyang pirma. Ngayon gusto nilang ipawalang bisa. I-shoot down niya ang comment. Anong gusto niya? Matalo kami sa Supreme Court? Sino ang partisan dito? Ako o si Chairman Bautista ang partisan dito kay Grace Poe? Hindi ako threat sa democracy dahil hindi po ako ang chair. Okay. At Chis Escudero, kung talagang magaling kang abogado, edi ikaw na lang mag-lawyer for Grace Poe. I will see you in the Supreme Court. Okay. Commissioner, pero kung partisan, ikaw naman sinasabing nakalinya ka naman daw kay Mar Rojas. Kasi Ilongga ako eh. Oh, yun lang yun. Kasalanan ko ba yan? Pinanganak akong Ilongga. At sinasabi lang kamag-anak ko doon si Mar Rojas. Hindi ko nga ka-text yan eh. Yung tatay ko, my father's mother's name is Rojas with a J, not with an X. Kung may X, din yaman ko na ngayon, din na po ako nagtatrabaho. Unfair naman po yan kasi yung kasong ito, it's not about Mar Rojas or Jojo Binay. O Grace Poe. This is about Grace Poe. Sino bang may kaso na hindi natural born? Na hindi walang residency? Kung may kaso si Mar Rojas sa akin at si Jojo Binay, huhusgahan ko rin ayon sa batas at sa konstitusyon. Bakit? Lalo na si Jojo Binay, dahil abogado naman siya. I'm sure he will appreciate. Nagre-reklamo ba ang una? Hindi. Sila lang nagre-reklamo kasi talo sila. Bakit ganyan? Kung mabilis, reklamo kayo. Kung mabagal, reklamo kayo. But the standard for any commissioner and any judge should be the constitutional right of every citizen to speedy administration of justice. Dapat po talaga mabilis at sang-ayon sa batas at sa konstitusyon ang mga desisyon ng inyong husgado at ng commissioners ng Commission on Elections. May link ko ba si Chairman kay Grace Poe? Obvious po ba na bumoto siya pabor? 3 times niya kami mini-meeting para i-consolidate. At I just found out, I just realized, nasa comment pa lang, nag-file pala ng petition sa Supreme Court ay ang Poblador Bautista Law Office. Ano naman ni Chair Bautista yan? Si Mario Bautista. Hindi ba niya yan kapatid ng tatay niya? I'm just saying, ano ba si Chair Bautista? Kampi ba siya sa amin sa COMELEC o kampi siya kay Grace Poe? Bakit nila ako ginagang up? Hindi naman po ako nagsalita in public kung hindi po niya ako inisya ng memo. Okay. Bakit niya ako issue ng memo? Commissioner, Empleyado ba niya ako? Di ba ang hinahabol natin deadline, pero ang lumalabas na extend daw yung deadline sa Supreme Court. Ano ba talaga ang deadline dun sa, kaya naghaing kahit hinabol nyo itong komento na ito sa Supreme Court? Ang deadline po talaga sa order ay January 7. At pag hindi po nag-order ang Supreme Court ng ibang deadline, yun na po ang deadline namin. Kaya naghabol kami, January 5, nag-meeting po ang NBank na si Commissioner Guanzon at si Director Kasingal ng LODEP ang magsusulat niyan, lalo na ako. Ako ang magsusulat talaga na lead. At ang dapat i-file yan on time. Ayun ang sinasabi ni Chair Bautista na may ibang deadline January 12. Nilagay niya lang yan sa memo niya pagkatapos na siya nagreklamo na bakit ko daw nilagay yung pangalan niya dyan at hindi siya nakapirma. Bakit hindi namin lagay yung pangalan niya? Nagsabi naman yung Chief of Staff niya, nagpadala the day before ng kanyang MCLE number at ang kanyang mga details niya para sa Supreme Court pleadings. So nilagay namin. Sabi ng Chief of Staff niya sa Chief of Staff ko, hindi na lang daw siya pipirma kasi gabi-gabi na. Okay.
3 o'clock in the morning na nga kami ng January 7 natapos. Yung mga abogado ko, nasarhan na nga sa Comelec, no? Ni-rescue na lang ng gwardiya sa labas. Siyempre ho, kung may deadline kayo sa Supreme Court, lalo na ako pag nagsusulat ho ako para akong baliw. Di na ako nag-iisip ng kung ano, hindi ako kumakain. Pero takbo ako doon, 9 o'clock, nagpirma na kami ni Kasingal. Wala naman siyang sinabi na pipirma pala siya. Pero Commissioner, anong bisa po nung isinumitin yung komento kung walang Kahit pirma walang po pirma. si Chairman? Valid pa rin po yun kasi en-bank po yung nagde-decide sa amin, hindi po naman ang chairman. Okay. Ganito po yung Commission on Elections at ang ibang constitutional commissions. Collegial body po kami. Hindi po kami yung boss namin, chairman, hindi po. Yung boss po namin ang konstitusyon at ang batas. Bawat isa po sa amin ay may isang boto. Si Bautista isang boto, kaya siya talo. Doon sa senator, sa Grace po na kaso, 5 kami, laban sa 2 lang sila. Ganyan po talaga ang demokrasya. May natatalo, may nananalo. So, open Kaya case- po may Supreme Court. Doon po Okay. kayo, ang final arbiter ay ang Supreme Court. Pero nais pa imbestigahan ng kampo ni Senador po yung mga commissioner daw po. So, pabor kayo doon. Bukas kayo sa ganung Bakit di lang kami paimbestigahan sino sila? Impeachment court ba sila? Hello, Chis Escudero, is one senator vote in an impeachment. Hindi kami pwedeng kasukasuhan ng kung ano-ano lang. We are impeachable officers. At sinabi ko naman sa Twitter ko at sa lahat, sige, I dare Chair Bautista, buksan natin lahat ng minutes, audio, at transcript ng stenographic notes at lahat-lahat ng vouchers dyan sa Comelec. Buksan natin para may transparency and truth naman po ang mamamayan. Malalaman po natin na sa Sabina, sa kay Grace po, sa kaso ni Rizalino David versus Grace po sa criminal case ng kanyang material misrepresentation sa kanyang COC for senator. 60 days po, hindi inisyo ang sabina ng Law Department. 60 days. Ayon sa rules at sa batas, dapat 10 days lamang. Okay. At bakit po pinaburan ng ganun si Senator Grace po? Doon po sa meeting namin na yun, around August, final, October na, hindi pa na-serve. Opo. I called the attention of the director of the Law Department. Why is it that you have been sitting on this subpoena for 60 days? Oh. Pag hindi mo yan siya sinabina, paano naman tatakbo ang kaso? At paano naman yung aming jurisdiction sa NBank na humusga dyan? Okay. Nagalit si Chair Bautista. Nagalit siya sa akin. Tumayo siya. Tapos sinigawan niya ako. Ba? Ay sir, hindi naman po pwede yan. Okay. Kasi naman po commissioners kami, hindi po kami dapat sinisigawan ng chairman. Ngayon, bakit napaka-emotional niya para dito kay Grace po? In the end, sir, I cited. Sabi ko, I'm only going by the law and the rules, ha? It's been 60 days. At sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ni Juliana Yap versus Martin and Judge Barcelona, a judge cannot suspend the proceedings on her or his own, on the ground of prejudicial question. Kaya nanalo po ako doon, kaya na-serve po yung subpoena. Okay. Pero nag-delay yun Lastly, ng 60 days. lastly, Commissioner, may tangka ho bang mas malinawan ito? May nakatakda kayong meeting with the chairman? Meron po talaga naman kaming meeting today, Today, saka tomorrow. ayun. Ay, Okay. din po ako nagtataka nga ako. Bakit bigla siya nag-issue ng memo? Parang ilang di pa lang naman yung opisina ko. Hindi ba pwedeng magpadala siya ng chief of staff doon? Okay. O tumawag siya sa akin? Pero may meeting naman po at isang boto po ang commissioner, isang boto din po ako. Ang NBank po talaga ang nag-govern sa commission, hindi po ang chairman. Sana po respetuhin naman niya ang independence ng mga commissioners at sana po ma-appreciate naman niya. Grabe naman yung trabaho namin para ma-file lang yung comment on time. Okay. Sana po panig siya sa Comelec, hindi siya panig doon sa iba. So, Commissioner Guanzon, ito na ang una tuling panayam nyo sa isyong ito. Sa station mo. Okay, maraming salamat. Sana magkaayos na ang Comelec dyan dahil malapit na po eleksyon 2016. Comelec Commissioner Rowena Guanzon at sa ngalan po ng patas na pamamahayag, peace. Mamaya po ay naka-schedule din nating ma-interview po si Comelec Chairman Andres Bautista. Manood ka sa interview na yan. Yeah.